Bilang isang lalaki na may 20 taong karanasan sa pag-aral ng kalusugan, ako, si Angelo Santos, ay bumabati sa inyong lahat, mga Ginu at Ginang, at mga kapatid. Minamahal kong mga kababayan, naisip niyo ba na ang isang murang gulay na karaniwang nabibili sa halos lahat ng palengke ay tinuturing na winter ginseng sa bansang Japan? Kakaiba pakinggan, hindi po ba? Ngunit iyan mismo ang labanos, isang simpleng gulay na madalas nating isahok sa sinigang, ginisa, o ginagawang atsara. Ang nakakagulat ay sa kabilangang simpleng anyo nito, ang labanos ay nagtataglay ngang napakaraming mahahalagang katangian tulad ng paglilinis ng atay, pagpapababa ng presyon ng dugo, pag-alis ng ubo at plema, pag-iwas sa kanser, pagtulong sa panunaw, at pagkontrol sa diabetes. Pinupuri ito sa tradisyonal na gamutan at pinapatunayan din ng modernong agham, kaya naman hindi kata-kata na may kasabihan ang nakatatanda na kapag panahon ng tag-ulan. Ang pagkain ng labanos ay makakatulong upang hindi na kailanganin ang doktor. At ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang siyam na kamanghamanghang benepisyong nakapagpapagaling ng labanos. Tinitiyak ko, pagkatapos marinig ito, gugustuhin ninyong idagdag agad ito sa inyong lingguhang menu. Una, nililinis ang atay at tinatanggal ang lason sa katawan. Ang atay ay sumasala sa ating dugo at nagalis ng lason araw-araw. Ngunit kapag madalas tayong kumakain ng mamantikang pagkain, tuloy-tuloy na umiinom gamot o laging puyat, maaring mapagod ang ating atay. Kapag mahina na ang atay, naipon ang mga lason na nagdudulot ng pagkapagod, paninilaw ng balat, pagkakaroon ng tagihawat, kawalan ng gana, o paglaking tiyan. Sa mga pagkakataong ito, ang labanos ay isang epektibong natural na katulong. Sa tradisyonal na medisina, ang labanos ay may anghang at malamig na katangian na tumutulong magpalamig ng atay, mag-alis ng lason, at isayos ang daloy ng enerhiya sa katawan. Sa Pilipinas, may nakagawian na ang pag-inom sa pinaglagaan ng labanos bilang tsaa upang magpalamig ng katawan at magpaganda ng kutis. Ipinapakita rin ng modernong pananaliksik na ang labanos ay nagtataglay ng glucosinolates na nagiging isotiocyanate na tumutulong sa atay na gumawa ng mga enzyme na panlinis ng lason. Ang mga enzyme na ito ang nagtatanggal ng mga mapaminsalang sangkap sa pamamagitan na apdo o ihi. Ang labanos ay mayaman din sa vitamin C, fiber, at tubig na sumusuporta sa atay at sa ating digestive system. Maaring gawing juice ang sariwang labanos at dagdagan ng ilang hiwa ng luya o kaunting pulot pukyutan. Uminom nito 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, mga 100 ml bawat inom. Huwag itong inumin ng walang laman ang tiyan dahil maari itong magdulot ng iritasyon. Ang inuming ito ay hindi lang nakakatulong sa atay na magsala ng dugo, nagpapainit din ito ng tiyan at tumutulong sa panunaw. Maraming tao, matapos ang ilang linggong pag-inom nito, ay nakaramdam ng ginhawa sa katawan, mas masarap na pagkain, at mas magandang kutis. May kasabihan nga, sa pagkain na labanos, atay ay lalakas, katawan ay giginhawa, at tulog ay sasasarap. Ikalawa, pinapabuti ang panunaw at binabawasan ang kabag. Mga kababayan, naranasan niyo na bang mamaga ang inyong tiyan, dumihay, o makaramdam ng kabigatan pagkatapos kumain? Ito ay karaniwang senyales ng mahinang panunaw. Kapag hindi gumagana ng maayos ang digestive enzymes, mabagal matunaw ang pagkain at madaling magkaroon ng hangin sa tiyan. Mabuti na lang, ang labanos ay isang natural na lunas na napaka-epektibo para dito. Sa tradisyonal na medisina, ang labanos ay nakakatulong sa mayos na daloy ng enerhiya, nagpapabuti ng panunaw, at nag-aalis ng plema. Sa katunayan, isang karaniwang praktis sa Pilipinas ang pagkain ng mainit na sabaw ng sinigang na may labanos pagkatapos kumain ng mamantikang pagkain tulad ng lechon o crispy pata upang maiwasan ang kabag. Ipinapakita rin ng modernong pag-aaral na ang labanos ay may digestive enzymes na tumutulong magtunaw ng carbohydrates at taba. Kasabay nito, ang mataas na fiber content ng labanos ay nagpapabuti sa paggalaw ng bituka at pinipigilan ang constipation. Ang paggamit nito ay simple lang. Magluto ng sinigang na may labanos at buto-buto o karneng walang taba. Gumawa ng ensaladang labanos na may suka
o uminom ng maligamgam na pinaglagaan ng labanos pagkatapos kumain. Kung mayroon kayong sensitibong tiyan, mas mainam na kumain ng lutong labanos sa halip na hilaw upang maiwasan ang iritasyon. Marami sa mga kumakain ng sinigang na may labanos 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ang nakakaramdam ng ginhawa sa tiyan at mas masarap na pagkain. Isang maliit na pagbabago na nagdudulot ng malaking benepisyo sa ating digestive system. Ikatlo, nakakatulong sa pagstabilize ng presyon ng dugo. Sa mga sa katanghaliang gulang, ang alta presyon ay isang karaniwang alalahanin. Kahit umiinom ng gamot, kapag nagbabago ang panahon, kumakain ng maalat o na-stress, maaari pa ring tumaas ang presyon ng dugo. Kakaunti ang nakakaalam na ang labanos, isang pangkaraniwang pagkain, ay natural na makakatulong na i-stabilize ang presyon ng dugo. Ang labanos ay mayaman sa potassium, isang mineral na nagbabalanseng electrolytes at binabawasan ang epektong sodium sa mga ugat. Kapag sapat ang potassium, nagre-relax ang mga ugat na nagpapababa at nagpapatatak ng presyon ng dugo. Naglalaman din ito ng anthocyanins at flavonoids, mga antioksidan na lumalaban sa pamamaga at nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo. Marami sa mga regular na kumakain ng labanos ang nakakaramdam ng bawas na pagkahilo, gumaan na pakiramdam sa ulo, at mas mahimbing na tulog. Mga senyales ng bumubuting sirkulasyon. Simple lang ang paggamit. Ilaga at isawsaw sa patis na may calamansi, isahok sa sinigang o nilagang baka, o gawing ensalada na may suka. Tandaan, kung kayo ay may mababang presyon, huwag kumain ng sobra sa isang upuan. Kung umiinom ng gamot para sa alta presyon, kumain nito 2 oras bago o pagkatapos uminom ng gamot upang maiwasan ang interaksyon. Maraming kababayan natin na kumakain ng labanos 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ang nakapansin na mas naging regular ang tibok ng kanilang puso at mas kalmado ang kanilang pakiramdam. Subukan ninyo. Ika-4, kinokontrol ang asukal sa dugo, isang tulong para sa mga may diabetes. Ang diabetes ay isang malalang sakit na karaniwan sa mga may edad na, at maraming kababayan natin ang nag-aalala sa mahigpit na pagdidieta. Sa kabutihang palad, ang labanos, isang murang gulay, ay nakakatulong magpatatak ng asukal sa dugo. Sa nutrisyon, ang labanos ay may mababang glycemic index, kaya kapag kinain, dahan-dahan ang pagtaas ng asukal sa dugo, hindi tulad ng kanin o mga kakanin. Mayaman din ito sa soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal mula sa bituka. Bukod dito, ang polyphenols at flavonoids sa labanos ay nakakatulong na bawasan ang insulin resistance. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang anghang at lamig ng labanos ay nakakatulong na maibsan ang panunuyong ng bibig at pagkauhaw na karaniwang nararanasan ng mga may diabetes. Paraan ng paggamit. Kumain ng steamed o nilagang labanos 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Uminom ng juice ng labanos na hinaluan ng pipino 2 hanggang 3 beses linggo-linggo. Magluto ng sabaw na may labanos at karneng walang taba na may kaunting luya para mas madaling matunaw. Iwasan ang pagprito sa maraming mantika. Kapag kontrolado na ang asukal sa dugo, ang mga komplikasyon tulad ng alta presyon o mataas na kolesterol ay mababawasan din. Ika-5, pinapalakas ang resistensya at iniwasan ang trangkaso sa panahon ng tag-ulan. Alam niyo ba? Tuwing panahon ng tag-ulan, maraming Pilipino ang nakakaroon ng ubo, sipon at baradong ilong. Marami sa mga regular na kumakain ng labanos ang nakakaramdam ng bawas na pagkahilo, gumaan na pakiramdam sa ulo, at mas mahimbing na tulog. Mga senyales ng bumubuting sirkulasyon. Simple lang ang paggamit. Ilaga at isawsaw sa patis na may calamansi, isahok sa sinigang o nilagang baka, o gawing ensalada na may suka. Tandaan, kung kayo ay may mababang presyon, huwag kumain ng sobra sa isang upuan. Ipinapakita ng modernong agham na ang labanos ay mayaman sa vitamin C, isothiocyanates, at anthocyanins, mga sangkap na sumusuporta sa immune system, lumalaban sa pamamaga at bakterya, at nakakatulong na bawasan ang pamamaga ng lalamunan. Ang pagluluto ng sabaw ng labanos na may ilang hiwang ng luya at pagkain nito ng mainit sa gabi o pag-inom ng juice ng labanos na may pulot at luya tuwing umaga ay mabisang paraan upang palakasin ang resistensya. Ika-6,
binabawasan ang ubo at plema, at pinagiginhawa ang lalamunan. Samga araw na malamig, lalo na sa umaga at gabi, marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng tuyong ubo, makating lalamunan, o ubong may plema. Hindi palaging epektibo ang gamot, ngunit ang tamang paggamit ng labanos ay makakatulong na mabawasan ito. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang labanos ay nagpapalabnaw ng plema at pinapakalma ang lalamunan. Narito ang ilang mabisang remedyo mula pa sa ating mga ninuno. Hiwain ang labanos, lagyan ng ilang kutsarang pulot at i-steam sa loob ng 15 minuto. Inumin ang katas nito ng maligamgam 1 hanggang 2 beses sa isang araw para lumabnaw ang plema at guminhawa ang lalamunan. 2. Kung walang pulot, maaring gumamit ng asukal na pula, muscovado sugar, bilang kapalit. 3. Mag-juice ng sariwang labanos, haluan ng kaunting asin, at ipangmumog 2 beses sa isang araw para mabawasan ang pamamaga at bakterya sa lalamunan. Ayon sa siyensya, ang labanos ay may sulfur compounds na may katangiang antibacterial at anti-inflammatory, kasama ang vitamin C at natural enzymes na tumutulong linisin ang respiratory system. Marami sa magumamit na steam na labanos na may pulot sa loob ng 5 hanggang 7 araw ang nagsabing guminhawa ang kanilang lalamunan at naging mas malinaw ang kanilang boses. Ito ay isang litas na paraan, lalo na para sa mga may edad. 7. Tumutulong sa pag-iwas sa kanser. Ang kanser ay isang kinatatakutan ng marami, lalo na sa pagtanda kung saan tumataas ang panganib ng kanser sa atay, tiyan, baga, at kolon dahil sa hindi magandang dieta, polusyon, at stress. Bagamat simple, ang labanos ay naglalaman ng maaktibong sangkap na tumutulong pigilan ang pagbuo ng kanser. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang glucosinolates sa labanos ay nagiging isothiocyanates, isang sangkap na pumipigil sa pagdami ng mga abnormal na selula at tumutulong sa atay na mag-detox. Bukod pa rito, ang vitamin C, anthocyanins, at flavonoids sa labanos ay malalakas na antioxidants na lumalaban sa free radicals at pamamaga, 2 salik na konektado sa kanser. Paraan ng paggamit, kainin ito ng hilaw bilang ensalada na may olive oil at calamansi o ay juice kasama ng mansanas at karot para mapanatili ang mga aktibong sangkap nito. Tandaan, ang labanos ay hindi gamot sa kanser, ngunit ang regular na pagkain nito kasabay ng isang malusog na pamumuhay ay maaring makabawas sa panganib. 8. Nagpapadalas ng pag-ihi, nagpapababa ng uric acid, at mabuti para sa bato, kidneys. Ang ating mabato ay tagasala ng katawan. Sa pagtanda, humihina ang kanilang paggana na nagiging sanhingang pamamaga, madilaw na ihi, o madalas na pag-ihi sa gabi. Ang mga tural na pagkain tulad ng labanos ay nakakatulong na pagaanin ang trabaho ng mga bato. Ayon sa tradisyonal na kaalaman, ang labanos ay diuretic na nangangahulugang pinapataas nito ang pag-ihi, binabawasan ang pamamaga, at tinutulungan ang katawan na ilabas ang uric acid na sanhingang gout. Maraming Pilipino ang kumakain ng nilagang labanos linggo-linggo upang mabawasan ang pamamaga. Ipinapakita ng modernong pananaliksik na ang nitrates sa labanos ay nagpapabuti sa daloy ng dugo sa bato. Ang mataas na taglay nitong tubig at potassium ay tumutulong sa pagbalance ng electrolytes. Paraan ng paggamit, maglutongan, sabaw nga labanos na may hipon o karneng walang taba, o kumain ng nilagang labanos na may sasawan para sa mga may gout. Tandaan, kung may malalang sakit sa bato, kumain lamang ng katamtaman, hindi hihigit sa 3 beses sa isang linggo, at iwasan ito sa gabi dahil maaari itong makaistorbo sa tulog. 9. Tumutulong sa pagbawas ng timbang, pagtunaw ng taba, at paglilinis ng katawan. Marami sa ating mga kababayan sa katanghalian gulang ang dumaraing na kahit kaunti lang ang kinakain ay tumataba pa rin dahil sa mabagal na metabolismo. Ang labanos ay isang natural na katulong sa pagbawas ng timbang. Ang fiber nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkabusog. Ang tubig ay tumutulong mag-detox, at ang mga enzyme nito ay tumutulong sa pagtunaw ng carbohydrates at taba. Ayon sa tradisyonal na kaalaman, ang labanos ay nag-alis ng plema, nagpapabuti ng panunaw, at naglilinis ng bituka na nakakatulong sa pagtunaw ng taba. Paraan ng paggamit,
Gumawa ngang ensaladang labanos na may calamansi at olive oil, uminom ngang juice ng labanos na may mansanas at luya bago mag-almusal, o magluto ngang sabaw ngang labanos na may tokwa. Iwasang kumain ng maraming hilaw na labanos nang walang laman ang tiyan, mas mainam na lutuin ito o haluan ng luya para mabalanse ang epekto. Sa regular na paggamit, hindi lang timbang ang mababawasan, kundi magiging matatak din ang presyon ng dugo, asukal sa dugo, at kolesterol. Ilang paalala sa paggamit nga labanos. Gaano karaming labanos ang sapat? Para sa malusok na tao, sapat na ang 100,150 gramo bawat araw o 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Asterisk hilaw o luto, parehong may benepisyo. Ang hilaw o juice ay nagpapanatili ng mas maraming enzymes at vitamin C na mainam para sa detoxification. Ngunit kung mayroon kayong sensitibong tiyan, mas mainam ang luto tulad ng sabaw o steam para mas madaling matunaw. Mga pagkaing dapat iwasan isabay sa labanos, huwag itong isabay ng madalas sa mga prutas tulad ng mansanas, peras, o dalandan dahil maaari itong makaapekto sa thyroid. Huwag din itong isabay sa ginseng. Iwasan ding isabay sa karot dahil ang enzima sa karot ay maaring sumira sa vitamin C ng labanos. Sino ang dapat magingat? Ang mga may sakit sa tiyan ay dapat unahin ang lutong labanos. Ang mga may diabetes ay dapat kumain ng nilaga o steamed at iwasan ang prito. Kailan pinakamainam kainin? Sa tanghalian o hapunan. Iwasan ito sa gabi dahil maaari itong maging sanhingang pagising para umihi. Minamahal kong mga kababayan, sino ang mag-aakala na ang isang simpleng gulay tulad ng labanos ay naglalaman ng napakaraming yaman para sa ating kalusugan? Mula sa paglilinis ng atay, pagtulong sa panunaw, pagpapatatag ng presyon ng dugo, pagkontrol sa asukal sa dugo, pagpapalakas ng resistensya, hanggang sa pag-iwas sa kanser, at pagtulong sa pagbawas ng timbang. Tunay ngang karapat-dapat ang labanos sa titulong winter ginseng. Naipakita ng siyensya na ang vitamin C, digestive enzymes, antioxidants, at glucosinolates sa labanos ay manggatahimik na mandirigma na nagpoprotekta sa ating katawan. Ngunit tandaan, ito ay magiging gamot lamang kung tama ang pagkain, kumain ng sapat, piliin ang tamang paraan ng pagluto, at samahan ng luya kung malamig ang inyong pangangatawan. Ang tunay na kalusugan ay nagmumula sa mga pinakasimpleng bagay, mula sa pagkain ng pamilya hanggang sa pangangalaga sa ating sarili araw-araw. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang artikulong ito, mangyaring ibahagi ito at magiwan ng komento tungkol sa kung paano ninyo ginagamit ang labanos. Ako po si Angelo Santos at hangad ko ang inyong mabuting kalusugan, kaligayahan at makabuluhang pamumuhay.